10 bagay na natutunan ko sa mga umiibig. Una, napakatamis ng mga simula. Nang mga umaga na ang bumubungad sa iyo ay ang kanyang mukha. Nag-aalmusal ka ng kilig at pagdating sa gabi ay baon mo siya hanggang sa paghimbing dito. Dito mo matututunan ang tunay na kapangyarihan ng isang ngiti, ng ibang kamay na humahawi sa iyong buhok, ng mga mata na sumisisid sa iyong kaluluwa. Pangalawa, napakadaling maging kampante at masanay sa pagmamahal. Ang malunod sa kapangyarihan ng kami, ng sila, ng tayo, ng ikaw at ako, ang malimutan ng pangailangan ng kanya. Paano naman ang kanya lang? Paano naman ang ako? Napakadaling malunod sa akala na ang iyo ay mananatiling iyo. Pangatlo, mapapagod ka. Pero pang-apat, ang tunay na pag-ibig hindi naman dapat sinusukuan, di ba? Pero pang-lima, ang tunay na pag-ibig ay hindi parating sapat. Kapag ang mga pakpak na binigay nito sa iyo ay bumigat at naging kadenang ni ayaw kang patayuin. Kapag ang langit sa puso mong minsan mong nilipad ay naging kulungan na nasa iyo naman ang susi at kandado pero ayaw mo pa ring lisanin. Pang-anim, ang pinakababagsik mang apoy ay mamamatay. Maghanda ka sa sakit, pero huwag kang mag-aalaga ng galit. Ito ang pang-7. Iiwanan kang puno ng sugat at pilat at paltos nito. Iiwanan ka nitong abo. Pang-8, maghanda ka sa wakas. Pang-9, alam ko, parang hindi ka pa handa sa wakas, pero wala naman kasi yata talagang nagiging handa sa wakas, pero nandyan na siya, ang wakas, at sa wakas pang-10, mahalin mo pa siya. Sa tingin, sa tanaw, mula sa abo na iniwan ng dati ninyong apoy, mahalin mo pa siya. Pero kapag ang pakpak ng dati ninyong pag-ibig ay naging gapos na, kapag ang langit sa puso mong minsan mong nilipad ay binilanggo ka, mahalin mo siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, bitaw na.